Alam mo ba na may mga pagkain na tahimik pero makapangyarihang tumutulong sa baga ng matatanda? At baka araw-araw mo na itong kinakain pero hindi mo alam ang tunay nitong epekto. Oo, may mga prutas at gulay na pwedeng magpalakas ng baga, linisin ang plema, at tulungan kang umiwas sa ubo, sipon, o kahit pulmonya. Pero ang mas nakakagulat, madalas itong binabaliwala. Kahit nandyan lang sa palengke o minsan nasa ref mo na, hindi mo pa rin sinasama sa araw-araw na kain. Sayang, di ba? Kaya kung senior ka na o may kamag-anak kang may edad, ang video na ito ay para sa iyo. Ang goal natin ay simple lang, mas malinis, mas malakas, at mas matibay na baga para sa mga lolo't lola nating gusto pang maging aktibo, masigla, at malayo sa sakit. Kahit hindi ka man palaging inuubo, sipunin, o hinihingal, mas maganda pa rin ang may preventive approach. Ibig sabihin, habang maaga pa, pinapalakas na natin ang resistensya at baga para hindi na umabot sa punto na kailangang magpa-ospital o mag-maintenance ng gamot. Simulan na natin sa unang pagkain na matagal nang ginagamit ng mga ninuno natin bilang natural na lunas sa katawan. Malunggay. Ang simpleng malunggay ay napakayaman sa vitamin C, calcium, at antioxidants na tumutulong para labanan ang infection at inflammation sa katawan. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang malunggay ay may tinatawag na isothiocyanates, mga compound na may kakayahang pigilan ang pamamaga sa airway at baga. Kapag senior ka na, mas mabilis mairita ang baga mo sa alikabok, pabango, usok ng sigarilyo, o kahit malamig na hangin. Pero kung kakain ka ng malunggay araw-araw, makatutulong ito sa paglaban ng katawan mo sa mga triggers ng ubo o sipon. Isama mo ito sa sinigang, monggo, tinola, o kahit ipampalaman sa pandesal kung mahilig kang mag-eksperimento. Ang isang kutsarang malunggay sa araw-araw, parang simpleng gulay lang. Pero sa loob ng katawan mo, para itong natural na shield ng baga mo. Ang ikalawa nating pagkain, luya. Maraming matatanda ang umiiwas sa luya dahil sa anghang. Pero kung alam lang nila ang buong benepisyo nito, baka araw-araw na silang uminom ng salabat. Ang luya ay antibacterial, antiviral, at anti-inflammatory. Ibig sabihin, kayang-kaya nitong sugpuin ang mga mikrobyo na gustong pasukin ang iyong respiratory system. Kapag may sipon ka, may plema, o barado ang ilong, ang unang reaksyon ng katawan mo ay uminit o mamaga ang lining ng baga. Ang luya ang isa sa mga pinaka-epektibong panlaban dito. Hindi lang nito nilalabanan ng infection, pinapakalma rin nito ang mga ugat sa loob ng baga para mas gumaan ang paghinga mo. Subukan mong magpakulo ng luya tuwing umaga, tapos lagyan mo ng kaunting honey o kalamansi. Ang init nito, hindi lang pampagising sa katawan kundi parang linis din sa loob ng dibdib. Ikaw ba? Dati mo na bang nasubukan ito? O baka ngayon mo palang maririnig na pwedeng-pwede palang gawing routine ito para sa lung health? Pangatlo sa ating listahan, papaya. Karaniwan nating iniisip ang papaya bilang pampadumi o pampaganda ng balat. Pero hindi lang iyon ang kayang ibigay ng prutas na ito. Ang papaya ay may mataas na levels ng beta-carotene, vitamin A at vitamin C. Lahat ng ito ay mahalaga para sa repair ng tissues ng katawan, lalo na sa baga. Ang beta-carotene ay tinatawag na lung support nutrient. Kapag ito ay na-convert sa vitamin A sa loob ng katawan, tumutulong ito para mapanatili ang kalusugan ng mucous membranes. Ito yung lining sa ilong, lalamunan, at baga na unang sumasalo ng alikabok, mikrobyo, at allergens. Kapag malusog ang mucous membrane mo, mas mababa ang tiyansa mong kapitan ng ubo, sipon, o allergy. Kaya naman kung kaya mo, kumain ng papaya 2 to 3 times a week. Hindi lang nito pinapaganda ang panunaw mo, kundi pinapalakas rin nito ang depensa ng respiratory system mo. Huwag mo ring kalilimutan. Ang papaya ay may papain, isang enzyme na tumutulong para tunawin ang mucus o plema. Kung madalas kang nagkakaplema at hirap huminga, ang papaya ay magandang idagdag sa dieta mo. Ngayon baka napapaisip ka,
Dok, pwede bang pagsabayin ang malunggay, luya at papaya sa loob ng isang araw? Ang sagot? Oo naman. At hindi mo kailangang gumastos ng malaki para dito. Lahat ito ay makikita sa mga lokal na palengke, mura at madaling ihanda. Ang mahalaga, simulan mong isama sila sa araw-araw mong pagkain. Kung hindi man sabay-sabay, pwede mong gawing rotation. Halimbawa, malunggay sa almusal o tanghalian, salabat sa umaga o gabi, tapos papaya bilang dessert o merienda. Hindi ito kailangan maging komplikado. Ang importante, consistent ka. Bago tayo tumuloy sa part 2, itanong mo muna sa sarili mo, anong ginagawa ko araw-araw para palakasin ang baga ko? Kasi kung wala pa, ngayon na ang tamang panahon para simulan. Walang edad para magbago ng lifestyle. Kahit 70 ka na o lagpas 90, basta't gusto mong lumakas, may paraan. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan naman natin ang mga pagkaing hindi lang nagpapalakas ng baga, kundi tumutulong rin linisin ito. Parang natural na detox para sa respiratory system mo. May mga pagkain rin na may sulfur compounds na parang sweeper sa loob ng katawan. Inaalis ang dumi, usok, at toxins na nasinghot mo sa buong buhay mo. Kaya kung gusto mong malaman pa yung iba pang pagkain na yon at gusto mong manatiling malusog ang paghinga mo kahit anong edad, huwag mong palampasin ang part 2. Kung nandito ka pa at talagang seryoso sa kalusugan mo, paki-comment mo nga ang 3 salitang ito sa baba. Baga, lakas, ginhawa. Gusto naming malaman kung sino ang mga kasama namin sa journey na to. At kung gusto mong mapanood ang full series, smash subscribe para sama-sama tayong lumakas, humaba ang buhay at umiwas sa sakit. Ang tanong ngayon, Dok, may iba pa bang pagkain na pwedeng makatulong linisin ang baga? Yung parang tagalinis ng plema o pananggalang sa usok at alikabok? Oo, meron. At baka hindi mo akalain, dahil simpleng gulay lang ang mga ito, pero sa loob ng katawan mo, para silang janitor na masipag mag-alis ng dumi, mucus at toxins na matagal nang naiipon sa baga. Isa sa mga pinakamabisang pagkain para dito ay sibuyas. Simple, mura, pero sobrang lakas para sa katawan. Alam mo ba na ang sibuyas ay may sulfur compounds na parang panglinis ng katawan? Kapag kumakain ka ng sibuyas, lalo na kapag hilaw, tumutulong ito para tunawin ang plema sa loob ng respiratory system. Parang natural na expectorant, niluluwag ang plema para madali mong mailabas. Sa panahon ngayon na maraming usok sa paligid, mula sa mga sasakyan, sigarilyo, pati na rin sa mga lutuin sa kusina, importante ang pagkain ng sibuyas para hindi manatili ang polusyon sa baga. Sa mga seniors, mas mabagal ang paglilinis ng katawan, kaya kung hindi mo ito tutulungan sa pamamagitan ng tamang pagkain, naiipon ang dumi sa baga at nagdudulot ng ubo, sipon o paghingal. Subukan mong idagdag ang hilaw na sibuyas sa kamatis, itlog o ensalada. Pwede rin sa sinangag kung ayaw mo ng hilaw. At kung gusto mo pa ng dagdag benepisyo, ipares mo ito sa bawang dahil ito ang susunod sa ating listahan. Bawang, kilalang kilala na ng lahat pero bihira pa rin kainin ng regular. Para sa iba, panggisa lang. Pero kung iintindihin mo ang taglay ng bawang, sana pala araw-araw ko to kinakain. Ang bawang ay may tinatawag na allicin, isang natural compound na may antibacterial, antiviral at antifungal properties. Pero ang pinaka-interesante dito, tumutulong ito para mag-relax ang mga blood vessels at nagpapabuti ng oxygen flow sa katawan, lalo na sa baga. Kapag senior ka na, isa sa mga problema ay mabagal ang sirkulasyon. Kaya kapag huminga ka, pakiramdam mo parang kulang ang hangin. Pero kapag may tulong mula sa mga pagkaing gaya ng bawang, mas madaling nakakadaloy ang oxygen sa baga papunta sa mga cells mo. Isa pa, ayon sa ilang pag-aaral, ang regular na pagkain ng bawang ay may kakayahang bumaba ang risk ng respiratory infections, kabilang ang pulmonya, lalo na kung may edad ka na at madalas kang nagkakaroon ng sipon o plema, makabubuti ito sa iyo. Pwede mo itong idagdag sa tinola, sinigang, o kahit kainin ng hilaw na may suka kung kaya ng sikmura mo.
May iba pang seniors na ginagawang garlic tea, tinutusta sa kawali, dinudurog, tapos hinaluan ng mainit na tubig. Hindi ito lasang masarap, pero tiyak na lasang makakabuti. Ngayon pag-usapan naman natin ang isang prutas na mayaman sa vitamin C, pero underrated pagdating sa lung health. Ito ang bayabas. Ang bayabas ay hindi lang pampalakas ng katawan. Mayaman ito sa antioxidants na tumutulong magpalakas ng immune system, lalo na laban sa mga bakterya at virus na gustong pumasok sa katawan. Karamihan ay unang dumadaan sa ilong at baga. Kung madalas kang sinisipon o inuubo, baka kulang ka lang sa vitamin C. At kung iniisip mong kailangan mo ng mamahaling supplements, mag-isip kang muli. Isang hinog na bayabas lang ay may mas maraming vitamin C kaysa sa orange. At mas abot kaya pa, ang bayabas ay may fiber rin na nakatutulong sa digestion. At kapag maayos ang tiyan, mas maayos din ang immune system mo. Tandaan, malapit ang koneksyon ng bituka at baga dahil halos sabay silang naapektuhan kapag may infection. Subukan mong gawing merienda ang bayabas. Pwede mong kainin ng hilaw, ilaga o gawing juice. Marami ring gumagawa ng bayabas tea gamit ang dahon nito. May antibacterial properties rin yan, lalo na kung may sore throat o ubo. Ngayon baka tanong mo, Dok, paano kung hindi ko trip ang lasa ng bayabas o luya? Ang sagot, hindi kailangang pilitin. Pero kung alam mong may health benefit ito, baka pwede mong subukan sa ibang paraan. Pwede mong haluan ng ibang prutas, idagdag sa salad o gawing shake. Ang mahalaga, may paraan kang sinusubukan para makuha ang sustansya nito. Ika nga, hindi lang ito tungkol sa panlasa, kundi sa pananaw. Kapag inisip mong ginagawa mo ito para sa kalusugan mo, mas madali mo itong mai-incorporate sa routine mo. At tandaan, ang katawan mo ay parang taniman. Kung anong itinatanim mo araw-araw, yun ang aanihin mo sa mga susunod na taon. Kaya kung puro instant food, junk o matatamis ang kinakain mo, huwag kang magtaka kung madaling kapitan ng sakit. Pero kung simula ngayon, pinipili mong kumain ng mga pagkaing pampalakas sa baga, malaki ang tsansa mong makaiwas sa matitinding karamdaman. Isa pa sa sikreto ng matitibay na seniors na kilala ko, consistent sila sa maliliit na gawain. Hindi man perfect, pero araw-araw nilang pinipiling kumain ng tama. At sa bawat araw na ginagawa nila to, nararamdaman nila ang pagbabago. Mas magaan ang paghinga, mas bihira ang ubo, mas masigla ang katawan. Kung gusto mong sumunod sa yapak ng mga matibay na lolo't lola na ito, simulan mo na ngayon. Hindi mo kailangang maging perpekto, pero kailangang magsimula. Sa maliit na adjustment lang sa pagkain, pwede nang mabago ang takbo ng kalusugan mo. Sa part 3, pag-uusapan natin ang mga pagkaing mataas sa omega-3 fatty acids na may malaking epekto sa lungs. Hindi lang pampalakas kundi panlaban din sa paninikip ng paghinga. Marami sa mga ito ay akala mo pang mayaman lang. Pero may mga abot-kayang version dito sa Pilipinas na pwede mong bilhin sa palengke. Kaya kung excited ka pa sa susunod na mga tips, comment mo sa baba ang 3 salitang ito. Linis, hinga, sigla. Malalaman naming interesado ka pang matuto at alagaan ang baga mo. Kung gusto mong mapanood ang buong series habang iniinom mo ang salabat mo, i-like mo ang video na to at smash subscribe. Hindi pa huli ang lahat para gumaan ang paghinga at gumanda ang pakiramdam mo araw-araw. Habang tumatagal, napapansin mo ba na mas mabilis kang hingalin kahit konting lakad lang? O kaya, may mga araw na parang barado ang dibdib mo kahit hindi ka naman sipunin? Maraming seniors ang nararanasan ito. Pero ang tanong, may magagawa pa ba tayo para mapagaan ang paghinga kahit tumatanda? Ang sagot, meron, at isa sa pinakamabisang paraan ay ang tamang pagkain. Napag-usapan na natin ang malunggay, luya, papaya, sibuyas, bawang at bayabas. Mga natural at abot-kayang pagkain na tumutulong palakasin ang baga. Pero hindi pa diyan natatapos. May mga pagkain pang pwedeng magbigay ng omega-3 fatty acids at anti-inflammatory nutrients para mapanatiling malusog at malinis ang ating respiratory system. Simulan natin sa isa sa pinaka-importanting seafood para sa baga, bangus. Oo, ang bangus.
Hindi mo kailangan ng mamahaling salmon para lang makakuha ng omega-3 fatty acids. Ang bangus na paborito nating mga Pilipino ay may sapat na omega-3 na tumutulong magpababa ng inflammation sa katawan, lalo na sa baga. Kapag inflamed ang baga mo, mas madali kang hingalin, kapitan ng sipon o mairita ang lalamunan. Pero kapag regular kang kumakain ng pagkaing may omega-3, parang pinapahupa mo ang apoy sa loob ng katawan. Mas gumaganda ang daloy ng oxygen, mas magaan ang paghinga, at mas tumataas ang energy level mo. Kung kaya mo kumain ng inihaw na bangus kahit 1 beses o 2 beses sa isang linggo. Iwasan lang ang prito para hindi madagdagan ng mantika ang katawan. Mas mainam kung steamed, grilled o nilaga. Ang simpleng sabaw ng sinigang na may bangus ay pwede nang magsilbing panlinis ng katawan. Susunod sa listahan ay ang gulay na broccoli. Alam ko hindi ito masyadong popular sa mga Pinoy lalo na kung hindi sanay. Pero ang broccoli ay isa sa pinaka-makapangyarihang gulay para sa lungs. May taglay itong sulforaphane, isang compound na may kakayahang i-activate ang natural detox process ng katawan, particular sa baga. Ang sulforaphane ay tumutulong para alisin ang toxins at usok na naiipon sa loob ng baga, para itong walis na tahimik na nagtatrabaho sa loob ng katawan, lalo na kung dati kang naninigarilyo o exposed sa alikabok. Makatutulong ang broccoli para dahan-dahang linisin ang pinsala ng mga taon ng exposure sa hangin na hindi malinis. Kung hindi mo trip ang lasa ng broccoli, subukan mo itong ihalo sa sotanghon, pansit canton, o kahit gawing side dish ng sinigang. Pwede ring i-steam lang at budburan ng kaunting olive oil at asin. Hindi kailangang komplikado, basta't regular. Isa pa sa mga underrated pero napakahalagang prutas para sa baga ay ang mansanas. Hindi lang ito pang foreigner. Ang mansanas ay may antioxidant na tinatawag na quercetin, na ayon sa pag-aaral, tumutulong para pabagalin ang lung decline o paghina ng baga habang tumatanda. Ibig sabihin, kapag regular kang kumakain ng mansanas, mas malamang na manatiling mas malusog ang iyong paghinga kahit abutin ka pa ng 90. Bukod pa roon, ang mansanas ay mataas sa fiber, kaya habang tumutulong sa baga mo, ay inaayos rin nito ang tiyan mo. Isang prutas, 2 benepisyo, at aminin natin madaling kainin ang mansanas. Walang balatan, walang himay-himay. Hugasan mo lang tapos kagatin mo. Pwede ring gawing apple slices na may peanut butter kung gusto mo ng kaunting twist. Kahit isa lang sa isang araw ay sapat na. Mas mainam ito kaysa meriendang puro asukal at mantika. Kung napapansin mo, karamihan sa mga pagkaing nabanggit natin ay abot kaya, madaling hanapin, at hindi kailangan ng komplikadong preparation. Bakit? Kasi gusto naming gawing simple ang pag-aalaga sa baga mo. Ayaw naming maging hadlang ang budget, edad, o lugar sa paglalagay ng kalusugan sa priority list. Ngayon isipin mo, ano ang common sa bangus, broccoli at mansanas? Lahat sila may kakayahang pigilan ang paglala ng kondisyon ng baga. Hindi lang sila pampalakas, sila rin ay proteksyon. At sa panahon ngayon na maraming sakit ang nauugnay sa respiratory system, mula sa simpleng ubo at sipon hanggang sa pneumonia at COPD, napakahalaga ng proactive na pangangalaga sa lungs. Huwag mo nang hintaying maospital ka bago mo bigyan ng pansin ang baga mo. Mas mabuti nang maagapan kaysa magpagamot. Kung iniisip mo ngayon, Dok, pwede pa ba kahit may edad na ako? Ang sagot, oo, oo at oo. Lahat ng katawan ay kayang mag-heal basta bigyan mo lang ng tamang suporta. Hindi natin kayang baguhin ang edad, pero kaya nating baguhin ang kinabukasan natin sa pamamagitan ng araw-araw na pagpili ng mas masustansyang pagkain. Kahit konti lang, basta't consistent, napakalaking tulong niyan. Ay kilala nga akong senior, 79 na ang edad. Dati, kada buwan na ospital dahil sa hika at sipon. Pero nang simulan niyang kumain ng gulay araw-araw, uminom ng salabat, at iwasan ang matatamis at maalat, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Mas gumaan ang paghinga niya, mas bihira siyang ubuhin, at ngayon, nakakalakad na siya sa palengke araw-araw. Dati,
hindi siya makalabas ng hindi hinihingal. Gusto mo rin ba ng ganitong resulta? Kaya mo rin yan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pagkaing mas kilala bilang dessert o merienda. Pero hindi mo alam, may taglay pala silang benepisyo para sa baga. At ang huling dalawang pagkain ay siguradong ikagugulat mo dahil baka iniisip mong bawal sila. Pero kung tama ang preparation, sila pala ang kayang magpalakas ng katawan mo. Kaya kung gusto mong malaman pa yan, i-comment mo ngayon ang 3 salitang ito sa baba. Hinga, lakas, tuloy. Para malaman naming kasama ka pa rin namin sa journey na to. At huwag kalimutang i-like ang video kung natututo ka. Smash subscribe para sa mga susunod pa naming video na pwedeng magbago ng kalusugan mo. Hindi pa huli ang lahat. Gusto pa naming humaba ang buhay mo, kaya tuloy tayo. Napaisip ka na ba? Bakit parang ang ibang matatanda ay halos hindi tinatamaan ng ubo o sipon kahit malamig ang panahon? Samantalang yung iba, konting hangin lang ay inuubo na agad. Hindi lang ito tungkol sa genes o swerte. Madalas ito ay tungkol sa araw-araw nilang kinakain at iniinom. Kaya ngayong nasa panghuling bahagi na tayo ng ating listahan ng 10 pagkaing pampalakas ng baga, mas lalo tayong dapat mag-focus. Dahil baka isa sa mga ito ay kulang pa sa routine mo. At ito na ang missing piece kung bakit hindi pa ganoon kalakas ang katawan mo. Isa sa pinaka-underrated pero napakahalagang pagkain para sa respiratory health ay ang kamote. Simpleng kamote. Pero sa totoo lang napakayaman nito sa beta-carotene, isang antioxidant na nagko-convert sa vitamin A. At gaya ng napag-usapan natin sa mga naunang bahagi, ito ay mahalaga sa kalusugan ng ating respiratory tract. Yung beta-carotene ay tumutulong para protektahan ang lining ng ating ilong, lalamunan, at bagalaban sa mga dumi sa hangin, virus, at bakterya. Kung regular kang kumakain ng kamote, mas pinapalakas mo ang natural na depensa ng katawan mo. At dahil mataas din ito sa fiber, tinutulungan din nitong mapanatiling malinis ang bituka. Tandaan, may direktang koneksyon ng tiyan at immune system. Kapag mas malinis ang tiyan, mas malakas ang resistensya. At kapag malakas ang resistensya, mas matibay ang baga. Subukan mong i-steam ang kamote bilang almusal o merienda. Pwede ring ihalo sa ginisang gulay o gawing tinapang kamote sa air fryer. Simple, mura, pero panalo sa sustansya. Pumunta naman tayo sa isa sa mga prutas na madalas nating nakikita, pero hindi natin akalaing makatutulong pala sa paghinga. Ito ay ang peras o pear. Hindi man ito kasing sikat ng mansanas, pero ang peras ay may mataas na water content, fiber, at antioxidants na nakatutulong mag-hydrate ng katawan at magluwag ng plema sa lalamunan at baga. Ang prutas na ito ay may tinatawag na flavonoids na ayon sa mga pag-aaral, tumutulong bawasan ang risk ng chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Lalo na sa mga seniors na dati ay naninigarilyo o exposed sa usok ng kusina, malaking tulong ang peras sa pagprotekta sa kanilang lungs. Minsan napapansin ng mga matatanda na parang may plema sila sa dibdib na hindi mailabas. Kapag ganito, magandang kumain ng peras dahil tumutulong itong palambutin at i-flush out ang mucus. Isa pa, napaka-refreshing nito sa mainit na panahon. Para ka na ring nag-hydrate habang nagpapalakas ng baga. Kung may budget, bumili ka ng 1 piraso 2 beses sa isang linggo. Pwede rin itong gawing juice o salad. At kung medyo malambot na ang bunga, gawin mo na lang pang smoothie para hindi masayang. At narito na tayo sa panghuli sa ating listahan. At siguradong ikagugulat mo, ang dark chocolate. Oo, totoo. Ang dark chocolate, hindi milk chocolate kundi yung tunay na tsokolate na mataas ang cocoa content, ay may antioxidants na tinatawag na theobromine. Ang theobromine ay may natural effect sa respiratory system. Pinapaluwag nito ang bronchial tubes sa lungs. Ibig sabihin, kapag medyo masikip ang pakiramdam mo sa dibdib o parang barado ang paghinga mo, ang tamang dami ng dark chocolate ay maaaring makatulong mag-relax sa daanan ng hangin. Pero paalala lang, hindi ito dahilan para araw-arawin ang pagkain ng tsokolate.
Piliin lang ang dark chocolate na may at least 70% cocoa at maliit na piraso lang bawat kain. Mga 1 piraso sa isang araw, sapat na. Huwag iyong matatamis na chocolate bar na puro gatas at asukal. Hindi yon ang hinahanap natin. Masarap na, pampatibay pa ng baga. Isa pa, kapag masaya ka sa kinakain mo, bumubuti rin ang overall mental health mo. At kapag mas masaya ang pakiramdam mo, mas maganda rin ang takbo ng katawan. Ngayong nakumpleto na natin ang 10 pagkain, balikan natin ng mabilis. Malunggay, luya, papaya, sibuyas, bawang, bayabas, bangus, broccoli, mansanas, kamote, peras, at dark chocolate. Oo, lagpas 10 na pala. Bonus na ang iba diyan. Kasi gusto talaga naming mas marami kang pwedeng pagpilian. Hindi mo kailangang kumain ang lahat sa isang araw. Hindi mo rin kailangang baguhin agad ang lahat ng pagkain mo. Pero kung bawat linggo ay nadaragdagan ka ng 1 o 2 item mula sa listahan na to, siguradong may mararamdaman kang pagbabago. Baka mapansin mong mas bihira ka ng ubuhin, mas magaan na ang paghinga mo sa umaga, o mas energetic ka kahit may edad na. Yun ang epekto ng pagkain na hindi lang para sa tiyan, kundi para sa kalusugan ng baga. Ang katawan natin, lalo na sa pagtanda, ay parang makina. At ang mga pagkaing ito ang langis na tumutulong sa mas maayos na pag-andar ng mga parte natin. Hindi mo kailangang maging eksperto sa nutrisyon. Ang mahalaga ay bukas ang isip mo sa pag-aalaga sa sarili. Ngayon gusto kitang tanungin, sa lahat ng pagkain na nabanggit natin, alin ang madalas mong kainin? At alin sa kanila ang hindi mo pa nasusubukan? Kung may natutuhan ka sa episode na ito, gusto naming malaman yon. Dahil sa part 5, pagsasama-samahin natin ang lahat ng tips at bibigyan kita ng step-by-step routine kung paano mo ito maisasama sa araw-araw. Kahit hindi ka laging nagluluto, kahit may maintenance ka, kahit mahina ang appetite mo. Gagawin natin itong simple, abot kaya at praktikal. Kasi ang goal natin hindi lang basta tumagal, kundi tumagal ng masigla, masaya at malakas ang hinga. Kung excited ka na sa final part ng series, comment mo sa baba ang 3 salitang ito, buhay bagalakas, para malaman naming hindi ka lang nanood, kundi talagang committed kang alagaan ang sarili mo. At huwag kalimutan, kung gusto mong manatiling updated sa mga ganitong health tips, smash subscribe. Like mo na rin itong video para mas maabot pa ang iba nating seniors na gustong lumakas ang katawan. Sama-sama tayong humaba ang buhay sa tamang pagkain at tamang kaalaman. Ngayong natapos na natin ang buong listahan ng mga pagkaing nakatutulong sa baga ng mga seniors, gusto kong bumalik tayo sa pinaka-importanting tanong. Paano natin maisasama ito sa totoong buhay, sa simpleng araw-araw ng isang senior na gaya mo? Dahil alam ko, hindi naman lahat may oras magluto ng broccoli araw-araw. Hindi rin lahat kayang bumili ng bangus palagi. May ilan pa nga na hirap na sa pagnguya o may maintenance na gamot na kailangang iwasan ang ilang pagkain. Kaya ngayong part 5, ibabahagi ko sa iyo ang step-by-step routine na practical, hindi mahal, at pwedeng sundan kahit nasa bahay ka lang. Unang-una, gawin natin itong madaling tandaan. Isipin mo lang ang salitang BAGA para sa bangon, alamusal, galaw, at araw-araw na consistency. Sa umaga pagkagising, ito ang bangon stage. Ito ang pagkakataong i-activate ang katawan mo at ihanda ang baga sa buong araw. Isa sa pwedeng gawin ay uminom ng mainit na tubig na may luya at kaunting honey. Kung kaya mo, lagyan ng katas ng kalamansi. Hindi kailangan ng maraming luya. Isang hiwa lang o kalahating kutsarita ng grated ginger ay sapat na. Makabubuti ito sa pagluwag ng plema at mainit na inumin sa umaga ay nagpapakalma rin sa baga. Isabay mo rito ang mabagal pero malalim na paghinga. 3 malalim na hinga habang nakaupo. Inhale sa ilong ng 4 na segundo, hawak ng 4, tapos exhale sa bibig ng 6 na segundo. Para itong stretching para sa baga. Masasanay ang katawan mo na huminga ng buo at mas maayos. Tandaan,
Minsan kailangan lang natin paalalahanan ang katawan kung paano huminga ng tama. Susunod na letra, almusal. Dito mo pwedeng idagdag ang ilan sa mga pagkain na natutunan natin. Halimbawa, ang almusal mo ay nilagang kamote kasama ang isang piraso ng prutas tulad ng papaya o bayabas. Kung may broccoli ka, igisa mo sa konting bawang at sibuyas. Idagdag sa itlog o tokwa. Kahit simple lang basta balanced at may gulay o prutas, siguradong makabubuti ito sa baga mo. Kung mahilig ka sa pandesal, subukan mo itong ipalamanan ng scrambled egg na may malunggay at konting tinadtad na sibuyas. Parang karaniwang almusal lang, pero may dagdag lakas at linis sa loob. Para naman sa galaw, tandaan mo, hindi lang pagkain ang kailangan ng baga. Kailangan din nito ng galaw. Hindi kailangang mag-ehersisyo ng todo. Pero kahit 10 hanggang 15 na minutong paglalakad sa loob ng bahay, sa bakuran, o kahit paikot-ikot sa sala, malaking tulong na ito para mapanatiling maluwag ang baga. Habang naglalakad, subukang huminga ng malalim. Huwag laging nakahunch o nakaupo buong araw. Kung pwedeng umupo sa may bintana o lumabas sandali sa umaga para makalanghap ng sariwang hangin, gawin mo. Ayon sa mga eksperto, ang exposure sa natural light at fresh air sa umaga ay nakatutulong mag-activate ng immune system. At ang huling A, araw-araw na consistency. Walang silbi ang malunggay kung isang beses lang sa isang buwan. Wala ring epekto ang mansanas kung isang kagat lang tuwing Pasko. Ang sikreto ng mga malalakas na senior? Hindi sila perpekto, pero consistent sila. Kahit isang pagkain lang sa listahan ang mai-incorporate mo sa bawat araw, sapat na yon para makakita ng pagbabago. Halimbawa, Lunes, malunggay. Martes, bayabas. Miyerkules, kamote. Huwebes, bangus. Biyernes, mansanas. Sabado, broccoli. Linggo, dark chocolate. Pwede mong gawing checklist bawat linggo. Mura, practical at hindi ka ma-overwhelm. Kung may araw na hindi mo nasunod, okay lang. Basta bumalik ka agad sa routine sa susunod na araw. Ngayong senior ka na, tandaan mo, hindi mo kailangan ng perfect na diet. Kailangan mo lang ng tamang direksyon. At kung narito ka pa sa part 5 ng video na ito, ibig sabihin ay may pagnanais ka talagang alagaan ang katawan mo. At yan ang pinakaimportanteng parte. Karamihan ng mga taong malalakas kahit matanda na ay hindi yung sobrang yaman o sobrang galing. Sila yung marunong pumili araw-araw. Yung imbes na soft drinks, tubig. Imbes na junk food, prutas. Imbes na instant noodles, sabaw ng gulay. Ang totoo, hindi kailangang mahal ang kalusugan. Pero oo, kailangan nito ng disiplina. Lalo na kung sanay na ang katawan natin sa madali, sa masarap at sa mabilis. Pero kapag nakita mong bumubuti ang pakiramdam mo, mas magaan ang hinga, mas bihira ang ubo, mas maganda ang tulog. Doon mo makikitang sulit ang lahat ng effort. Bilang huling paalala, kung ikaw ay may maintenance o espesyal na kondisyon tulad ng diabetes, high blood o allergy, laging makabubuting kumonsulta sa iyong doktor bago magdagdag ng pagkain sa diet. Pero sa karamihan ng seniors, ang mga pagkain ito ay ligtas, natural at walang masamang epekto kung tama ang dami. At kung may kasama ka sa bahay, asawa, kapatid, anak, apo, isama mo rin sila sa routine na ito. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa buong pamilya. Mas masarap at mas madaling alagaan ang kalusugan kapag may kasama kang gumagawa rin ng tama. Ngayong alam mo na ang mga pagkaing pampalakas ng baga, ang tanong ay, anong una mong gagawin bukas? Uminom ng salabat, mag-steam ng kamote, gumawa ng broccoli omelette, ang mahalaga, magsimula ka. Dahil minsan, ang isang maliit na hakbang sa kusina, pwedeng maging daan sa mas mahabang buhay. Gusto naming marinig ang sagot mo, kaya kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito, simula, lakas buhay. Para malaman naming kasama ka pa rin hanggang dulo at seryoso ka sa pangangalaga sa katawan mo. At kung gusto mong mas marami pang tips para sa healthy at masayang buhay kahit may edad, smash subscribe na. I-like mo rin ang video na to
para mas maabot pa ng algorithm ang iba nating senior na naghahanap ng pag-asa at gabay sa kalusugan. Dahil ang malakas na baga, hindi lang para sa malakas na katawan, kundi para sa mas mahaba, mas masarap at mas makahulugang buhay.